Aba, totoo nga ba ang balita na itong TNT Tropang 5G ay interesado na makuha itong si James Laput mula dito sa Magnolia Chicken Templados? Pero kasing lumabas na report na itong TNT raw ay pinipilit makuha pa rin to si Christian Stan Hardinger mula sa Terra Firma. Pero nagmamatigas itong Terra Firma at hindi nila ibibigay itong si Stan Hardinger at wala namang katiyakan na itong si Stan Hardinger ay gusto pang maglaro dito sa PBA. Kaya ngayon daw mukhang hinahanap daw ng TNT na isang center na pwede nilang magamit ay itong si James Laput. Dahil ito ay isang 6'10 player at pwedeng gamitin niya na pangdepensa kontra dito kay Junmar Fajardo. Kaya nga iyan yung nakikita ng karamihan na po pwedeng maging option ni Coach Chot Reyes kung sakaling hindi talaga pwede itong si Stan Hardinger. Ang magiging question na lamang sinong maibibigay ng TNT naman nakapalit nitong si James Laput. Baka si Henry Galinato pwede pero baka hindi pumayag si LA Tenorio. Kung si Poy Eram kaya, may ACL si Poy Eram pero kapag yan nakarecover, ang laking bagay kung mapunta yan sa Magnolia. Yun nga lang, papayag kayang SMC dito dahil alam natin na kaya gustong makuha ng TNT itong si James Laput, gagamitin nila yung defensive player kontra dito kay Junmar Fajardo at doon sa iba pang mga big men ng Magnolia at ng Barangay Ginebra. Kung ikaw naman si LA, syempre ang concentration mo lang ay dun sa team mo na Magnolia Chicken Templados. Kaya nga ito muna, sigurado yung pag-iisipang mabuti ng Magnolia kung ano yung kanilang gagawin dito. Dahil siguradong magiging very interesting ang mga susunod na araw kung sakasakali nga na magkaroon ng negosasyon at makuha ng Magnolia ang nabanggit na player. Dahil syempre kung makuha ng TNT itong si James Laput at sa Magnolia naman si Poy Eram o si Henry Galinato, aba matatawag na isang parang blockbuster trade yan. Ang Titan Ultra ngayon ay tinatawag talaga na struggling team. In fairness, lumalaban naman yung Titan Ultra pero nagkakaroon talaga sila ng problema, kakapusan pagdating dito sa endgame. At ngayon ang isa dito sa mga kinukonsidera ng Titan Ultra ay kunin ang big man ditong NLEX Road Warriors na si Brandon Ramirez para magamit nila sa sentro. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na makulang talaga sa big men ngayon itong lineup ni Coach John Cardel na Titan Ultra, kaya nga palagi silang natatalo sa rebounding. Kaya importante sa kanila ngayon ay kumuha ng isang katulad ni Brandon Ramirez para ma-fill-upan yung pagkukulang nila doon sa sentro. Ang magiging problema kasi dito, sino naman yung pwedeng ibigay ng Titan Ultra? Siyempre hindi big man ang bibigay niya, kulang nga sila nun eh. Kung guard at wingman naman, marami na rin kasi niyan dito sa NLEX Road Warriors. So iyan yung nakita natin na magiging hadlang dito sa plano ng Titan Ultra na kunin to si Brandon Ramirez. Kung ikaw naman itong Titan Ultra, kung hindi po pwede dito sa NLEX, kailangan subukan mo sa ibang team katulad ng Meralco, nandiyan si Raymond Almasan. O kaya naman dito sa Barangay Ginebra, si Ben Adamos or yung free agent na si Sydney Onwubere. Iyan yung mga iba pang mga pupwedeng puntahan ni Coach John Cardel para naman sila ay magkaroon ng mga additional na mga sabihin nating magagamit na players pag nakaharap yung mga malalaking teams katulad ng San Miguel at pati na ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na ito'y matuloy, itong TNT Tropa, itong Titan Ultra magkakaroon ng mas maganda na tinatawag na oportunidad na maka-abanse na. Dahil yun naman talaga ang goal ni Coach John Cardel ngayon. Masiguro na itong Titan Ultra ay makapasok sa quarterfinals. Yan ang immediate goal ng kanilang koponan at malaking bagay yan para sa isang bagong team dito sa PBA. Thank you.